Wala na, vibrate na yung makina. Palyado na. Hey guys, welcome sa Kinki Auto Electrics. So bali itong unit, Dodge Ram, bali 1500 pick up itong unit na to. So bali ito yung issue niya, engine light, saka may complaint din na engine cut off daw itong unit. So bali ang tinakbo niya ay 207,451 ang tinakbo ng unit na to. Bali 2019 or 2020 itong modelo ng unit na to. So bali ito yung nabasa ng scanner, manifold usulot pressure sensor circuit high, yung itong P0108. Kaso stored na lang siya, kumbagay past na yan, o kaya ni-record niya na lang, pero stored na lang siya. Kasi kung permanent yan, dapat pending ang nakasulat dito. Kaso naka-stored lang. Tapos itong isa, P0152 oxygen sensor, one circuit oxygen sensor 2 or bank 2, one sensor circuit. Tapos itong isa P0390 comes na position sensor circuit bank 2 sensor 2, 2172 high airflow vacuum leak detected, instantaneous accumulation. So bali ito lang ang pending niya, yung intake air temperature sensor 1, circuit high. So bali mga circuit na yan. Ito circuit high, ito sensor circuit, then bang to sensor 2. So wala siyang short or sa circuit high, short to ground wala siya, wala, sabi lang circuit. Maring sensor problema, pero stored na. Bali wiring to circuit high, wiring to maring sensor din may issue. Ito rin manifold pressure circuit high, wiring din to. So bali ang kina-complain kasi nila, mayroon pang engine cut off. Kasi walang pag namatay daw, tapos wala nang pag nagloko daw, bago mamatay, mawala na siya ng power yung accelerator. Kahit ito ngayon active, bago daw mangyari mamatay, mawala siya ng power. Siyempre mawala na ng power, wala nang pick up to, kasi pag may problema, diba, kaya mamatay siya kasi hindi na kaya ng, baka may problema tong fuel pump. So hindi lang sigurado sa unit na daw kung may problema ang fuel pump. Pero ayon sa kwento ng driver nito, pag namatay daw, so kailangan mo lang pahinga ng mga 5 to 10 minutes itong unit, sa kanya ulit paandarin. So yun na, andar na, okay na ulit ang takbo. So yun ang sabi ng driver o yung gumagamit ng unit na to. So bali yan nga, tapos yan lalabas daw yung engine light na yan. So ibig sabihin, kung pagbabase mo yung kwento ng driver o nung gumagamit nito, itong mga code na to ay lalabas, para sa akin, sa analyze ko lang, lalabas siya pag nagloko yung sa fuel system. Kasi mamalya mo na, mawalan mo na ng power yung accelerator, tapos mamamatay. Kasi kung automatic na wiring ang problema, dapat pag in-start, andar dapat, o kaya kahit pahinga niya ng mga 5 to 10 minutes, walang mangyari pag wiring, pag putol ang wire, walang mangyaring, hindi siya andar. Kaso itong sabi nito, pag pinahinga ng 5 to 10 minutes, paandarin niya, andar ulit. So ngayon, try ko muna i-clear to mga DTC na to.
So bali screenshot ko na lang muna ang tong DTC na to. So screenshot ko muna to para sa road test ko. So yan. So clear DTC ako. So clear natin. Engine off. Turn off. Engine turn off. Key on. So try ko munang clear ito unit. So hindi siya makiklear. Ito ang problema sa dads na to, hindi siya makiklear. Ewan ko ba anong problema sa scanner na to, or kasi hindi ka rin makakabasa nito. Ang tagal mag-open pag wala kang connection, internet connection. Tulad nito, hindi rin maklear. Whether the monitor is incorrectly connected with the ignition switch. Naka-on naman. Oh, start pa nga. If operation or normal send the number. Kailangan pa silang feedback na kailangan pang i-report tong ginawa ko na turn off engine. So wala. Ewan ko ba anong dito lang naman sa unit na to, sa itong sa Dodge Ram na to or Chrysler o sa Dodge na to, itong wala. Disconnect ko lang yung battery nito. Disconnect ko muna yung battery para ma-clear tong DTS. So ayan, nag-disconnect ako ng battery. So natanggal yung, nawala yung ilaw. Hindi kasi makiklear ng sa scanner. Yung kanong issue ng unit na to o ng scanner na to dito sa Dodge Ram na to. So tingnan natin yan. Kasi ano yan nag-reset siya kasi nag-disconnect ako ng battery. So nag-disconnect itong scanner. That's 2019 RAM DS 1500. Others. Pag walang internet connection, tagal. O hindi mo siya mapapasok ito. Pag wala kang internet connection. Kahit pag wala ka ring internet connection, ang tagal rin ma-open ng loading na yun o sa scanning na yun kanina. Ito, PCM, try natin dyan. Pasukin natin. Dito din pag wala kang internet connection, ang tagal mag-antay ka ng siyam-siyam. So ngayon madali lang kasi may internet connection tayo. Tignan natin kung na-clear yung DTC niya. So yan di ba, hindi siya nabura kahit nag-disconnect ako ng battery, hindi ito na-clear yung DTC. Pero kanina to sa screenshot ko, saan na yung screenshot ko? Saan na yung kanina? Ito. Stored siya dito pero dito active siya.
Tapos ito binunot ko to yung sa kabilang side sa bank 1 sa taas, before catalytic. Nag-store siya ng ito lang lumabas sa 02 sensor 1/1. Ibig sabihin ito sensor 2 sa taas to. Ito sensor 2 na to sa bank 2, tapos itong 1 na to sa taas sa before catalytic. Ito ganun din na. Ito yung binot ko sa kabila. So balik natin. So balik, ayan na. Disconnected ko ulit yung battery. Disconnect ko ulit yung battery. So tingnan natin kung may DTC. So nawala na yung DTC. So bago ko siya road test. So bago ko ito sa unit. So checking ko muna itong mga wire. Ito kasi yung kaninang oxygen sensor na oxygen sensor 2 may slash na 1. Yan na. Yan yung sensor 1. Bank 2 sensor 1. Yan na. Yan sensor. So kinapa ko na ito kanina. Diyan. Wala namang issue. So hindi naman maluwag. So pero bago ko siya i-road test, checking ko muna yung wiring kasi yung camshaft position sensor 2 bank 2 andito sa may likod na to, sa likod ng intake manifold. Dito yung bank 2 sa side yung bank 1. Tapos yung air intake ito, yung manifold ito, manifold absolute pressure dito sa side na to. Parang may problema, wala ko to, parang may problema yung wiring na to dito kasi itong side na to ang may issue lahat sa bank to yung position ng mga sensor so umaandar tong unit na to. So checking ko na lang itong mga wire, baka kayo may mga talop o kayo nagkikiskisan dito. Tikit sa bilang side. So bali ito kasi ano to, ito kasi in-overhaul na to, na-overhaul na nila. Yan na, may marking na yung actuator, camshaft actuator. Sige na lang natin dito. Baka kasi may mga nakikiskisan baga. Luwag na makina. Luwag. So bali to V6 engine, gasoline. So ito yung build ko kanina. Ito yung sensor na to na lumabas yung sensor 1. Sensor 1/1. Ito yung bank 1 kasi, yung kabila bank. Lamig ng aircon. So galaw-galawin na lang natin to. Baka may dumuluwag. Ayun, aray ko po, sakit. Ayun, nagbabago. Oh. Wala na. Wala na, vibrate na yung makina. Palyado na. Bakit ito sinasabi ng driver? Walang itong inangat ko. Wala na. Vibrate na yung makina. So ito daw kasi pag ayan na.
Nag engine light na traction. Wala na to sa accelerator. Wala na, walang response oh. So pag pinatay daw, pero tingnan ko muna ang DTC, saka ko na yan. Naloko doon na. Buti DTC. Tingnan ko muna ang DTC nito bago ko siya i-off yung susi. Kasi daw pag in-off daw susi nito, tapos start mo, kaya pahingan mo na mga 5 to 10 minutes, andar ulit siya. Tagal naman. Check network. Yung problema nito, ayun, active yung sa Elite Pro, bago na naman yung code. P2118 electronic throttle control, motor current performance bank 1. P2110 electronic throttle control system bank 1 force limited RPM. Dito na naman yung ano, P01, bago to, P0108 manifold pressure sensor circuit high. P0, ito yung dati camshaft position sensor circuit bank 2 sensor to, P0390. Ito bago na to, bago ulit to. Ito yung binot ko doon sa gilid, pero nawala to kanina, yung P0132 02 sensor 1/1 circuit high. Ito din yung kanina kasabay, yung kanina hindi siya nabura, tapos nung tinanggal ko yung battery natanggal, nabura siya. Ito, so clear, dito makiklear. Hindi yan maklear. So off engine, switch on. Ito natin. Ano? Red flag o device not network. Please check your network and retry. Diba? Kailangan pa ng internet pag DUDS ang gagawin. Wala pa interconnection. So, ayan pending to kanina. So, nag-stored na ngayon. Ito, camshaft pending. Oxygen sensor pending. Oxygen sensor pending. So, start ko muna ulit. Ito yung sinasabi nung nung driver o nung gumagamit nito. Pag pinatay, pag start mo ulit, balik na ulit sa dati. Kasi yung engine light di mawawala. So, yun na, nakita ko na yung issue dun sa may socket na yun sa SM. So, hindi ito mabubura. Kailangan mo to disconnect yung battery. Disconnect ulit ako ng battery. Disconnect ko ulit para mag-reset na naman siya. Hindi kasi mabura-bura sa itong Chrysler na to. Ito, kamag-anak ng Chrysler, itong DUDS na to. So mamaya-maya, mga 1 minute siguro, saka ibabalik ko yung battery, yung terminal. Start natin kung mawala ulit yung engine light. So ayan, nawala. So dito tingnan natin kung nawala yung DTC, kasi may time na nabura o namamatay yung ilaw sa cluster panel, kaso dito may DTC pa rin. So ito wala na rin DTC. So may issue doon sa SIM siguro pag matagal lang umandar, kaya pag mainit na yung
yung unit. Okay, pag matagal na tong ginagamit tong unit na, so nagkaroon sa ng lost connection, kailan malabas yung mga DTC na yan. So tatanggalin ko man dong socket dun sa tatanggalin ko muna yung SMT natin, yung mga pin baka lumuwag. So okay, so switch off engine, tingnan natin yung socket dun at sinalisin ko muna yung SM. So bali malamang nakita ko na yung issue nya. So kasi ito yung may issue pag ginagalaw to, itong wire to, di ba? Nagluloko siya. So bali ito dito ko nakita. So bali ang lock talaga niya ay nakataas talaga siya. Yan na, nakaganyan talaga. Yung lock sagad. Papansinin niya ta. Yan, yung plastic na to sa loob. Ito sagad taas. Ito kasi nakakawang kanina. Kasi yan pag itong yung color red na to, dapat pag tinaas mo to, mag-unlock siya o bababa itong lock nito sa loob. Ito to. Yung kulay blue saka yung kulay green. Dapat bababa yan, sabay yan bababa. Pag tinaas mo tong red na to para mag-unlock siya, para mabuto to socket. Kaso ito napansin ko rito isang ito. So hindi ko pinagalaw. So balak kong alisin o sana para yan ang unahin ko tanggalin. Kaso napansin ko hindi nakasagad yung lock dito o yung plastic na ganito. Yan dito mapapansin mo yan. Yan, nakita mo sa taas yan. Konti lang yung malapit na siyang pumantay. So kaso ito wala malalim. Ito malalim. Hindi ko nakikita. Ayan malalim. Ayan Ayan So hindi siya nakalak ng ayos. So bali itong kabila hindi ko matanggal, sobrang tigas, so hindi ko na siya alisin. So ito lang, mabilis ko siya natanggal. Kung mapapansin nyo, itong sinasabi ko kanina, itong lock niyang itong lock niyang ito, dapat yan nakasagad dito. Parang tulad nito, nakasagad, konti lang yung pagitan nila dito sa taas. Ito kasi halos ibig sabihin siya nakalock, halos hanggang dito lang kanina sa part na to. So hindi pa siya nakadiin ng ayos ng gusto, at ibig sabihin tinanggal nila to kasi ito nag-overhaul sila ng makina nito. Nag-overhaul sila ng makina. So pag overhaul, malamang tinanggal nila yung socket na to dito para matanggal ng harness kasi para hindi sagabal sa pagpupulot ng makina. So ito na lang, linisin ko na lang to. So intact naman to dito kasi pag hinahila ka to, kasi pag inaangat ko nagkakaroon siya ng nagluloko, tumataas yung RPM, tapos yung mga code na yung paglabasan. So yun lang. So ayusin ko na lang ito, pakita siya mamaya. Okay na. So yan na, papasan nyo lock mataas. Yan, nakita na yung lock. Kanina wala yan hindi mo siya makikita sa taas. So yan na, nakalock na ng ayos. So hindi na siya gumagalaw. Ayan, kasama na lang pag hinahatak mo yung wire, kasama na yung SM gumagalaw. So ayan. So balik ko na to, tapos paandarin natin, checkin natin. So engine start para makita natin kung nagloko na kung hindi na magloloko yung wire doon. So engine start, tingnan natin.
natin galaw-galawin. Aray. So ito na, galaw-galawin ko to. Ang lakas ng init. Init ng fan. So ito yung galaw-galawin ko. Kaya to pag ginagalaw dito, pag ilangat to, magbabago yung andar, yung minor. So ngayon okay na. So okay. Sana ito lang ang naging problema. Baka pati yung sa engine cut off, baka dito rin ang dahilan nito. Ayan o. So okay na. Hindi na nagloloko. Wala lang lost connection. So okay. So okay. Okay na yan. Sana solve na itong problema ito.